Okay. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Kahit po hindi maganda ang aking boses, ay maganda naman po akong lalaki. Anyway, mga kaibigan, ito po ang Inklinasyon, ang inyong kakwentuhan tuwing Miyerkules ng hapon, alas 3 hanggang alas 4. At napakasaya po ng ating Inklinasyon ngayon. Unang-una dito po sa Batangas ay 100 days ng ating minamahal na Governor Vilma Santos Recto. Kaya nandito po kami sa isang magandang lugar sa Bistro Kambingan. Ayan, dito po sa San Pascual, Batangas. At kami po ay nagkakatuwaan dito ng mga federasyon ng Batanggenyong may kapansanan. Mamaya po, Doc Penny at Ma'am Celia, may magtatanong sa atin na taga Federasyon ng Batanggenyong may kapansanan. Good afternoon, Ma'am Congresswoman Celia Garcia. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay ba boses ko? Husky. Oo nga, bakit ganyan ang boses mo? Nag-concert po ako, ma'am, at saka kasi papalit-palit ang panahon. Grabe. Tinamaan ako ng influenza. Tamang-tama sa ating topic. Gusto rin natin batiin ang ating sign language interpreter. Unstable po ang aking connection. Paano ba yan? Hello, Ma'am Celia. Hello. Hello. Nadidinig ka, Ronel. Okay lang. Malinaw. Okay po. Okay. Sige. So ngayon po ay napapanahon ng pag-uusapan natin tungkol sa bagong mga privileges ng ating PhilHealth. Kumusta ka na, Ma'am Celia? Mabuti. Okay. At alam mo, meron akong itong nakaraan 2 buwan, meron akong na-discover. Ngayon, alam na natin. Sige, tuloy. Maliwanag, Ron. Ang gobyerno ang pinaka-violator ng accessibility law sa buong Pilipinas. Yung pala, isang red flag na ang isang building ng gobyerno ay hindi accessible, alam na natin na punta sa bulsa ng ilang buwaya sa gobyerno. Kaya wag na ho tayo magtaka at wag tayong maniwala sa dahilan ng gobyerno na walang pondo. Hindi ho totoo yun. Sapagkat lumalabas at lalabas pa sa mga pagre-reveal na kaya po walang accessible building dahil kinukurakot ng ilang buwaya sa gobyerno. At dapat po ay ito ay isuka ng ating sektor ng may kapansanan sa Pilipinas. At nananawagan po ako sa Philippine Coalition on UNCRPD na magkakaroon ng kanyang membership meeting sa October 25. Magpahayag tayo ng pagkagalit sa ganitong kabuktutan na ginagawa ng iilang tao sa ating gobyerno. So having said that, may magandang balita po sapagkat pag-uusapan natin ang mga bagong benepisyo sa PhilHealth ng ating mga may kapansanan. Pero ipapakilala po muna ng ating Congresswoman Ma'am Celia ang ating maganda, mahusay, dedikado at talagang matapat sa kanyang serbisyo. Ma'am Celia, go ahead please. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Isang karangalan po ng Inklinasyon na maging guest ulit namin yung aming suki na si Doc Josephine Penny Bondok. Si Doc Penny po ay President and Chairman of the Board Physicians for Peace Philippines, PFPP. Siya po ay isang rehabilitation medicine practitioner and a teacher of medical and allied health for over 30 years and recipient of the prestigious 2020 Rotary International Excellence Service for Humanity Award. She was also former head of the Prosthetics and Orthotics Clinic, UERMMC Department of Rehabilitation Medicine. Welcome to Inklinasyon, Doc Penny. Hello, Ron,
Dagdag ko Magandang pala, hapon po, Doc Penny. Ron, dagdag pa pala, Mabini awardee pa pala si Doc Penny ng Life Achievement Award. Magandang hapon po, Doc Penny. Magandang hapon, Ma'am Sir Celia, Ron. Opo, pasensya na po, unstable ang aking internet. Pero, kumusta po kayo, Doc Penny? Mabuti naman. Kumusta po kayo, Doc Penny? May delay lang, JM, may delay si Doc Penny. Ronel, Okay, siguro. At mga Po, Chappy, Ron. Sige, Ma'am Celia, Ma'am Celia, please go ahead with the questions. Go ahead, Ma'am. Okay, Doc Penny, medyo maliwanag ba? Maliwanag ba yung... Si Doc Penny yung malabo, yung siya yung hindi din lumalabas. JM? busy po tayo. Mabuti naman po. Ayan, okay na po ba? Naririnig po ako? Okay na, okay na. Rinig? Meron lang delay yung ano. Yan. Okay na. Nga. Ron, ikaw, magsalita Okay. ka nga. Ron. Ay, walang audio si Ron. Magandang hapon po, Ma'am Celia. Ayan, okay ka na. O sige na, salita ka na. Okay, Ma'am Doc Penny, sabi ko po kanina dahil kayo po ang isa sa mga naghihirap para ini-enjoy ngayon ng ating mga persons with disabilities, ang mga benefits, paki-recall nga po sa amin, ano-ano na po ang natatanggap ng ating mga may kapansanan ngayon sa ilalim ng Naputol, Ron, naputol. Are you Doc Penny, I think he's asking about yung provisions ng RA 10754 or Act Expanding the Benefits and Privileges of Persons with Disabilities na pinaghirapan ho ninyo. Pwede daw ho bang sabihin ninyo kung ano tong mga benepisyo na nakatungkol para sa ating mga may kapansanan? Ito pong RA 10754, nauukol po ito dun sa 20% discount po and VAT exemption on goods and services. So, sa ako po JM, Chappy si Doc Penny. kain, medicine, Doc Penny, choppy po yung inyong transmission. Transportation, hotel, restaurant, lahat po ng recreational facilities. Sorry po. JM, is it only sa akin o sa lahat ba yung kay Doc Penny medyo malabo, medyo choppy? Can you fix? Ay. Po ba ako? Malinaw na po ba? baka nasa Garcia 1. Hindi ko alam.
Okay, we're back, I think. Pasensya na po, medyo nagkaroon lang kami ng connection problems, kaya nawala po si DJ Ron na nandun sa Batangas. Ang layo kasi, medyo magulo yung connection nila doon. Pero eto na, we're back with Doc Penny. And she's going to discuss kung ano po yung RA 10754, the Act expanding the benefits and privileges of persons with disability, at ano po ang mga pribilehyo na ibinibigay nito sa mga taong may kapansanan. Okay, Doc Penny? Siguro, Ma'am Celia, i-zero in ko yung related sa ng RA 10754 Choppy, Doc Penny eh. Yata kaya yung may video? Pagdating po sa medisina, sa konsulta, na kailangan ng ating mga kasamahan. Basically po, in general, itong RA na tinanggal na lang po yung video. Sige. So, bale po, covered po talaga nito lahat ng exemptions, 20% discount and VAT exemption, all goods and services. So, i-zero in ko na lang po siguro pagdating po sa health, dahil related po ito sa DOHAO naman na 2009-0011 na kung saan nagsaad po na may 20% discount po sa professional fee pag nagkonsulta po sa doktor. Opo. Tapos sa mga diagnostic, laboratory test, angan po na sundan ukol po sa discount na to. Unang-una po, dapat po kasi yung mga laboratory fees, mga diagnostic test ay sumusunod po sa tinatawag nating clinical practice guidelines. Kasi subject na naman po to abuse na hindi naman po pala applicable itong test na nire-request dun po sa nararamdaman ng taong nagkokonsulta. So may mga patakaran po na sinusundan ang Department of Health, pati po ang PhilHealth, pagdating po sa pag-apply nitong 20% discount na to, pag the triggers na kailangan, at saka mga gamot po. Ma'am Sel, nawala ata ulit si si Doc Penny. Oo. So tayo na dalawang magkwentuhan, no? Ma'am Celia. So magandang hapon, no, sa ating mga ka-inclinasyon, no, dahil nagkaroon ng technical concerns, no, si DJ, no, si DJ Ron, no? Ako yung tutulong, no, kay Ma'am Celia, no, bilang co-host, no, sa hapong ito, no. Ma'am Celia, no, actually pwede natin mabalikan, no, yung sinabi kanina ni Doc Penny, no, kasi ang RA 9442, ito yung una, no, ito yung unang Republic Act na nagbibigay ng karapatan at pribilehiyo, no, sa mga taong may kapansanan. At ito ay dinagdagan pa, no, ng Republic Act, no, 10754, wherein, no, so 10754, no, dinagdag dito yung 20% discount, no, on value added tax. So because of this, no, wala nang value added tax ang mga persons with disabilities, no. And then
kasama din sa 10754 na nakakatawa ito, Ma'am Celia, pero kasama to sa batas eh. Pag bumili ng kabaon, no, ang mga persons with disability, may 20% discount din sila, Ma'am Celia. Coffin! Oo, yun na ako, Finn. Kasama to, Ma'am Celia, sa 10754. Discounted din, no, ang mga kabaon, no, pag bumili ang mga persons with disability. Pero Ay, ako kanina, bumili. di ba, sabi ni Doc Penny kanina, mag-zero in tayo, no, doon sa 20% discount, no, sa mga lahat ng mga medical services. So, sa 9442, no, 20% discount, no, ang mga persons with disabilities kasama ng mga children with disabilities pag magpakonsulta sila, no, whether private and public, Ma'am Celia. Kasama na dito sa 20% nila, no, pag magpa-assess sila sa mga developmental pediatrician, ba? Pag Okay. magpapa-therapy sila, whether physical therapy, occupational therapy, speech therapy, no? Kahit na yung mga prosthesis, no, ay 20% discount sila, Ma'am Celia. So private, Yun both po, public no, and private. ang magkakaunayan niya. Oo. Kasi siyempre naman ngayon, Ma'am Celia, dahil sa private tayo, sa universal healthcare, di ba? Sabi nga ni Pangulong BBM, di ba? Ano nga ang sabi niya? Zero billing, Zero billing. di ba? Oo. Sa lahat ng mga public hospital, di ba? Oo. Isa nga yung malaking issue kasi yung zero billing na yan, halos hindi naman na-avail ng mga, yung talagang mahihirap. Like for instance, sa NKTI, ang hirap yan. Parang wala akong alam na zero billing. Kailangan, bibigay pa rin sa'yo yung lahat ng babayaran mo, tatanggalin lang yung konting benepisyo, pero hindi zero. Babayad ka pa din ng party mo at kadalasan malaki yun, lalong-lalo na kung ikaw ay hindi na-cover nung malasakit. Kaya, Ang I think sinabi, we have to clarify, yun sana yung gusto nating itanong kay Doc Penny, paano ba natin maliliwanagan, higit na maliliwanagan, ano ba yung mga procedure para talaga maka-avail ka ng zero billing para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mahihirap na PWDs. kasi sa isang seminar kung saan ako ay nakapag-attend, no, ito ay inorganisa, no, ng Social Watch Philippines, no. Meron doon representante galing sa Department of Health, no. Sinabi nila na I think sa 42 ba o 48 tertiary hospitals, no, na doon ay talagang zero billing, no. Ang example natin dito sa Quezon City ay ang East Avenue Medical Center. Pero ang sabi nila, no, sa spokesperson ng DOH, kahit na daw yung mga specialized hospital, like for example dito tayo sa QC, di ba yung specialized hospital natin dito ay ang Philippine Heart Center, di ba? Tapos yung NKI. So sabi nila, may pondo naman daw itong mga specialized hospital, no? Pero syempre, dadaanan mo, Ma'am Celia, ang lahat ng mga bureaucracia, sabi kanina ni DJ, no, para ma-avail mo din, no, yung tinatawag natin na zero billing. No, yan yung pagkaintindi ko. Kasi nga, kung mag-out ka na, like kunyari, may pasyente ka, tapos ilalabas mo na, biglang ibibigay sa yung bill, ang buong pag-aakala mo dahil meron kang ang PhilHealth na eligibility, kung ikaw, lalo na kung ikaw ay matanda na at PWD pa, hindi mo makukuha ka agad-agad yun dahil sasabihin nila sa'yo, dapat nag-apply ka 2 weeks before or 3 weeks before. Hindi naman nila sinabi agad yon. So, hindi ka makakalabas. Siguro Ma'am Celia, no, I think okay na si Doc Penny, no? Doc Penny, anong masabi mo doon sa aming mga diskusyon ni Ma'am Celia? Actually, pinag-usapan na natin universal healthcare, yung zero billing. What can you say about this, Ma'am Celia? Ma'am Doc Penny, as a medical doctor. Hello, I hope yun, nakabalik ako. Yan. Okay na. Alam wala mo, ka lang siguro. totoo pong video,
Nahihirapan ang ating okay. Wala ng video. Oo, wala ng video. Wala ng video. Pag wala, maliwanag naman yung boses mo, Doc Penny. Actually, totoo yun. Kasi, yung 20% discount, medyo ano din siya, medyo tricky dahil, kunyari, ayan, oo. Medyo, kailangan tingnan natin, sabi nga nila, between the lines tungkol dyan sa 20% discount. Kasi kunyari, ikaw ay isang person with disability, no? I-avail mo yung PhilHealth package. I-avail mo yung PhilHealth package at ikaw ay person with disability. Ngayon, kung ang iyong membership sa PhilHealth ay ikaw ay indigent or 4Ps and PWD, automatic kasi under no balance billing ka. Gusto sabihin, wala ka talagang babayaran. So yun, pag ganyan ang status mo, talagang no balance billing, wala kang pay out. Pero ang problema ng ating mga person with disability, nung sila ay wala pang kapansanan, employed sila. And then, nung naging person with disability sila, hindi sila nagpalit ng status. Kaya, dala pa rin nila yung PhilHealth status nila na kung saan meron silang copay pagdating sa membership. So, nung naging person with disability na sila, hindi sila classified as no balance billing dahil hindi sila nag-change ng status ng PhilHealth membership. So, nagbabayad sila ng share. Hindi sila covered ng no balance billing. So Doc Penny, no? Doc Penny, Ma'am Celia, nawala na ulit si Ma'am Penny, si Doc Penny. Ayaw ulit ng kwentuhan, Ma'am Celia. Okay, ikaw Ma'am Celia, no, sa inyong mga constituents, no, sa mga persons, no, with deaf blindness, persons with visual impairment, anong karanasan, no, ng inyong constituencies, Ma'am Celia? Dito sa pag-avail ng mga, medyo mahirap yung mga, kasi may mga related, usually yung mga blind, at yung persons with blindness at deaf blindness, meron silang mga correlated or accompanying other illnesses. Paano pagka ang ipapresent mo ay yung total bill mo para sa mga gamot mo, yun ba lahat ay bibigyan ng diskwento? Or paano nila ma-identify kung ano talaga yung ibibigay para sa iyo at yung mga i-disqualify? Meron bang gano'n? Meron bang qualification para sa medicine o basta meron kang 20% discount ay lahat ng bibilin mong medicine okay na? Ganun ba yun? Kung sa mga drugstore, no, sa pharmacies, no, kahit anong medicine, no, basta may 20% card ka. Ay basic talaga 'yon, may 20% discount ka, no, pag may persons with disability ID ka, Ma'am Celia. Pero yun nga, I think hindi masyadong problema yung pagbili ng. At saka ngayon hindi na yata nila hinihingi yung, dati may booklet pa di ba? Oo. Dati kasi may medicine booklet pa, pero may bagong policy, no, na kahit wala kang medicine booklet, pero may card ka, prescription ka from the doctor, no, they will honor and they will give, no, the 20% discount. At saka dapat dala-dala mo palagi yung PWD card.
na ngayon ay pinepenta. Siyempre, oo. Kasi alam mo naman, Ma'am Celia, sa ngayon, di ba? Maraming mga malungkot man, no? Mga fake na IDs. Oo So nga that's why eh. dapat dala-dala mo parati, no, ang inyong totoong person's disability ID plus pa, siyempre, kung bibili ka ng medicine, yung prescription ng doktor. Kasi, di ba, alam natin, Ma'am Celia, no, na para sa may mga epilepsy, no, dapat, no, ang nagre-reseta sa kanila na doktor may tinatawag na S2 license na binibigay ng Drug Enforcement Agency, no? Kasi addictive, no, yung ibang mga gamot. So dapat ang mag-i-issue, no, ng prescription ay may lisensya galing sa Drug Enforcement Agency. Doon sa mga bawal na gamot. Oo, kasi addictive yung ibang gamot, no? So it's a policy, no? Oo, yun nga At lang. hindi sila nagbibigay ng for example, for 6 months na gamot, no? Parang mga I think 1 month or 2 months lang the most para i-renew ulit, no? Na panibagong prescription ulit, no, na ibibigay ng isang licensed doctor. Oo, kasi miski nga yung mga cough medicines, di ba? Kailangan mo pa ng prescription ngayon. Kasi sinasabi nga nila may content yon na addictive. Pero Ma'am Celia, no, doon sa mga constituencies ninyo, ano po yung mga issues and concerns nila when it comes to the medical aspect or the health aspect? Actually, hindi ako familiar doon sa mga ibang grupo. Pero for instance, yung mga yung kasing hindi naman kasi na distinguish yung mga requirements for, like for instance, yung yung grupo namin ng deafblind, kung ma-hospital ka or nagkaroon ka ng sakit na hindi naman related dun sa yung disability, like yung deafblindness. Like kunyari, nagkaroon ka ng pulmonya o nagkaroon ka ng nagkaroon ka ng aksidente, pero it so happened na ikaw ay deafblind, yung mga ibibigay sa yung serbisyo ay general services, di ba? General medical services for which you will get. Celia, Doc Penny is back. Si Doc Penny. Try nga natin yung inyong audio mo, Penny. Okay na. Ayan, okay na. Yes. Okay na si Doc Penny. Ituloy mo kanina yung inyong explanation. Yes. Okay. Pag magka-problema, Penny, pwede naman i-off mo lang yung i-off mo lang yung video mo. Okay. Sige, go, Doc Penny. Ang gusto kong maparating, Sir Ranil, sa sa ating mga person with disability ay ang dapat malaman nila na kung sila po ay nagtatrabaho, may trabaho sila, employed, bago sila nagkaroon ng disability, yung PhilHealth membership nila is classified under the category na kung saan po meron silang share sa babayaran sa PhilHealth or copay ang status nila. Ngayon, pag sila po ay magkaroon ng disability, dapat Penny, nawala ka ata. Wala na naman. So mga ka-inclinasyon, ang sinasabi ni Doc Penny, may dalawang palitan membership. po nila na sila ngayon ay person with disability na para po yung kanilang membership before na kung saan categorize sila under copay ay magiging disability sila. Yun po yung palagi sila to avail of the person with disability fee, mga PWD, senior citizens, 4Ps, indigent, at saka meron tayo yung copay para naman ito sa mga employed, o may income.
So, importante pong maintindihan na kapag ikaw, bago ka nagkaroon ng disability, ikaw employed or may income, ang membership niyo po sa PhilHealth ay meron kayong share or copay sa kung anumang services na kakailanganin niyo sa any health facility. Ngayon, ang nangyayari po, pag tayo ay nagkaroon ng disability, yung ating mga employed or may income, hindi po nila nire-register ang sarili nila as person with disability, kaya tuloy-tuloy po yung status nila na sila ay magbabayad ng copay. So, importante po na once magkaroon ka ng disability at ikaw ay registered as person with disability, inform niyo po yung nearest PhilHealth office ng change of status para talaga pong no balance billing kayo. Okay. So, ibig sabihin, Penny, pagka meron kang Penny, Doc Penny, papaano mag-shift, papaano mag-shift, ang membership ng isang person with disability, galing siya sa copay, papunta, sa sponsored membership. Ano ang mga proseso, Doc Penny? Opo, Sir Raniel. So, ang importante po, nandun kayo sa PRPWD na registry. No po? Kasi pag nandun po ang that's pangalan number ninyo, one. opo, malalaman po ng PhilHealth na kayo, person with disability. Although, naging concern po ito sa isang meeting kay President Edwin Mercado. Kasi nga po, may problema din ang registry. Oo. Yes, So, actually isa din yan, Doc Penny, sa mga sinisigaw ng ating mga kasamaan sa disability sector, aming mga concerns na yon, yung PRPWD na hindi kami hindi na update, kahit na nag-change na kami, 'di ba? Hindi pa rin na update, yung aming ID or ang aming status sa PRPWD. So anong mangyayari, Doc Penny? Ano yung option na sinabi ng PhilHealth? Ranil, bago sumagot si Doc Penny, linawin lang natin sa mga nanonood, saan ba nakukuha yung ID para sa Philippine Registry for PWD? Saan kinukuha yan? Ang pagkakaalam ko po, Ma'am Celia, ang ID ay kinukuha po sa LGU. Yung Okay. PIDAW? Opo. Pero, Like for example, sa atin ngayon, Ma'am depende Celia, po sa sa City tayo, kukuha tayo ng ID. Kung persons with disability or children with disability, kukuha ng ID. Sa Sa Quezon PIDAW? City Persons with Disability Affairs Office. Yung ID to, Ma'am Celia, yung Persons with Disability ID, doon pa rin kinukuha sa mga PIDAW ng mga local government units, Ma'am Celia. Okay. So, ang nangyari po, ang sinabi po ni President Edwin Mercado, hindi na po sila magdidepend sa PRPWD registry para malaman kung isang tao ay person with disability. So, inumpisahan po nila nung July, alam ko po, nag-ikot sila, na kung saan po, pag ikaw ay person with disability, mismong PhilHealth na po ang mag-i-issue sa inyo ng inyong PhilHealth member as a person with disability. Ang kailangan lang po ay yung ating requirement na medical certificate po and certificate of disability. So, hindi na po nagdi-depend ngayon ang PhilHealth sa PRPWD registry. Mag-i-issue sila ng Para ID nila? para maging member ng PhilHealth, Doc Penny, saan pupunta? Sinabi mo dapat may dala na na Persons with Disability ID, Certificate of Disability, and then saan sila pupunta, Doc Penny, para ma-certify na maging member sila ng PhilHealth? Sa nearest PhilHealth office po sa kanila. Kung ano yung pinakamalapit na. Okay. Actually, So yung pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth office. Doc Penny, meron bang memo si President PhilHealth President Mercado? Kasi kung minsan ang karanasan ng ating mga kasama na persons with disability, pag pumunta sila sa mga lokal na PhilHealth office, hindi may mga pagkakataon na hindi alam
no, ng local PhilHealth offices, Doc Penny. So ang tanong natin, may memo ba na na pinalabas, no, ang PhilHealth para sabihin na pwede na dumiretso sa sa local PhilHealth offices, Doc Penny? Sa aking kaalaman, sa aking kaalaman, so far, Sir Ranil, wala. No. Although, ang isang pangyayari na siguro pwede kong ma-share, yung isang mother na pumunta sa akin na PhilHealth member yung anak niya. May PWD yung kanyang anak, pero hindi PhilHealth member. Sa Manila po ito. Ang ginawa ko po ay pinapunta ko sa PDAO ng Manila and tinulungan po ng PDAO ng Manila doon sa PhilHealth office ng City Hall para maging PhilHealth member yung kanyang anak. So, pwedeng through PDAO, i-coordinate lang. Parang mas madali yun, parang mas madali, parang less hassle yung pupunta ka na lang ng PhilHealth. Tama ka, Ma'am Celia. Kasi, for example, sa atin sa Quezon City din, Ma'am Celia. Pero kung memo po kasi, wala po akong alam na may memo na. Oo. Yes. Oo, kasi wala pa. Like kunyari, meron ka na pala nung PWD ID mo. Pwedeng pumunta ka na lang siguro, tutulungan ka ng PDAO para makakonect ka naman sa PhilHealth at mabago yung status mo, maayos yung status mo. Otherwise, kung pupunta ka pa sa PhilHealth, you will start all over. Okay, sige. Medyo maganda yung ating pag-usap, no? Siguro may bago kasi tayong mga kainklunasyon, no? May bago kasi tayong segment, no? Ito yung abangan natin, no? Sige, JM, no? Ano ba ito yung bagong segment, no, ng inklunasyon, no? Para sa ating mga taga-subaybay. JM? Magandang araw po mga kainklinasyon. Isa sa mga layunin ng Art Your Service ay para makapagbigay lingkod sa abot ng aming makakaya sa mga kababayan nating may kapansanan. Ngayong hapong punto, nagtungo ang ating kainklinasyon na si Karanil Sorongan sa Iloilo para bisitahin ang mga kasamahan natin doon. Isa nga sa mga lumapit sa atin ang may kapansanan para makakuha ng ating mga lingkod. Ikikwento po sa atin ni Karanil ang mga nahanap niya ang mga kasamahan natin doon. Yeah, Karanil, take it away. Magandang hapon sa ating lahat, no? At welcome sa isa sa pinakabagong segment ng inklunasyon. Noong nakarang buwan, tayo ay pumunta ng Iloilo at ating na-meet si Kate Servas Lamboson. Siya ang presidente ng Federation of Persons with Disabilities of Iloilo City. Siya ay may idinulog sa inklunasyon para sa kanyang mga kasapi na mga bulag. Ating pakinggan si Kate. Good day everyone, mga ka-inklinasyon. Si Kate Servas Lamboson po ito, President ng Federation of Persons with Disability Districts and Associations in Iloilo City. Ako po ay taos-pusong na dumudulog sa inyo na humingi ng 20 white canes para sa mga kasamahan natin dito na may visually impairment. Sana po mapagbigyan niyo po kami dito sa Iloilo. Maraming salamat and God bless mga ka-inklinasyon.
Ang hiling ni Kate Servas at ng kanyang mga kasapi ay ating sisikaping tugunan sa darating na mga araw. Naway makatulong ito sa kanyang mga kasapi. Back to you, Ka-Art. Maraming salamat sa serbisyo mo, Caronil. Serbisyo lang po at walang pangako. Abangan ang susunod na segment sa next episode ng Inklusyon, ang programang nagbibigay lingkod anumang paraan. Ako ang iyong kuya, Art Your Service. Dahil sa Inklusyon, now na. Okay, maraming salamat. That was a very exciting new segment, Art, na Wow, makakatulong ang tayo ganda ba? Ang ganda, instantly, Ma'am ha? Celia. Oo. Ma'am Celia, timing din, Ma'am Celia. Nandito si Doc Penny, no? ang president at CEO ng Physicians for Peace. Doc Penny, may masasabi ka ba doon sa hiling ng taga Iloilo City, Doc Penny? Kasi alam ko parang pupunta kayo doon, Doc Penny. Parang timing siguro, Doc Penny. Ang galing mo talaga mag-segue sa Ranil. Siyempre, Actually- nandito ka, kaya nandito nga ako, Doc Penny. Alam mo, nakakatuwa si Kate. Nagpadala na siya ng profile ng ating mga visually impaired na nangangailangan ng white cane. So, hinahanda na po ng Physicians for Peace yung ating dadalhin na white cane sa Iloilo ng October 25 to 26 at saka yung mga wheelchairs po ang kailangan at iba pang devices. Wow! Maraming Ma'am salamat. Celia, di ba? Instant yan, hulog instant. Talaga, diba? Hulog ng langit ngayon, Ma'am Celia. No? Si Doc Instant Penny. sagot. At kung bakit nandito ako, Ma'am Celia, sa hapong ito sa Yes, Inklusyon. yes. Instant sagot ng langit yan. Doc Penny, meron lang akong Instant clarify. sagot ng langit, Ma'am Celia. Yes. May ka-clarify lang ako kasi si Ranil, nung wala ka pa, he was asking kung ano daw yung experiences ng mga constituents namin. Ngayon, gusto ko lang sanang linawin na sa lahat ng ating mga nakikinig na mga may kapansanan, na yun pong pwede ninyong ipagamot or ipa-ospital na karamdaman ay hindi naman necessarily naka-link doon, nakaugnay doon sa inyong disability. Like, kung kayo bulag or kung kayo bingi or kung kayo may sakit sa kung saan. Kung hindi, basta may sakit kayo, meron kayong PWD ID, punta kayo sa ospital, i-honor po yan kahit ano ang inyong sakit, kahit hindi po related sa inyong disability. Hindi po ba tama yan? Tama po, Ma'am Celia. Oo. Kahit po hindi related sa iyong disability, ang iyong karamdaman, gaya po ngayon yung ating mataas na flu, no? Yes! Makaka-avail po ng privileges Una wala ulit. Muna ngayon sa akin. Po yung sa PhilHealth package, yung mga persons with Daniel, subukan mong patayin yung video mo. Baka may copay, ano po sila, makaka-avail sila ng 20% discount dun sa kanilang copay. So, kunyari po, ang the entire package is 27,000. At ang share po ng PhilHealth is 15,000. Nawawala po ba ako? Okay. So, kunyari po yung PhilHealth package ay 27,000. At ang share po ng PhilHealth as 15,000. So, may copay po. May babayaran yung ating person with disability. So, yung pong ating person with disability na may babayaran na 12,000 ay babawasan pa po ng 20%.
Ma'am Celia. Okay. Okay, sige. So on Penny, top of continue yung lang, ano pala, Penny. on top nung PhilHealth na balance, tatanggalin pa din yung 20% na nauukol naman doon sa benepisyo ibinibigay ng 10,754. Ganun ba yun, Ranil? Yun ang sinasabi ni Doc Penny, ano? So bali po Medyo choppy din. Ayan. Since Penny, go lang. Nawala uli si Doc Penny. Ranil, ayan. Pero nadidinig ba tayo ni Doc Penny, JM? Does she hear us? I think so naman, Ma'am Celia, narinig naman tayo ni Doc Penny. Doc Penny, try na ulit magsalita, Doc Penny. So, kunyari po, no, yung ating person with disability gusto naman nila hindi po ating devices. So, kunyari po, hello, wala. Naku, na ba? Yes, naririnig na Yes, ba? Doc Penny, naririnig ka. So, pag ang device natin na upgraded, no? Kasi pag no balance billing, kunyari 50,000 siya, walang babayaran. Pero kung gusto ng ating person with disability, upgraded ang kanilang device at ang upgrade nito will be 27,000, so definitely, meron siyang share na 12,000 na ilalabas. Pero dahil sa 20% privilege ng ating person with disability, yung 12,000 na ilalabas ng ating person with disability ay babawasan ng 20%. So, nakakatuwa siya. Kasi, so, pati upgrade, may discount. yes, oo, may discount ang upgrade. Meron lang isang importanteng question, Doc Penny, kasi yung huling DOH AO 2025-0014 about yung recent disability categorization in the Philippines, pwede mo bang i-discuss ng konti ito? Ilan na bang disability categories ang kinikilala ng DOH at ano ang implikasyon nito sa coverage na matatanggap ng mga nakapaloob dito sa ilang categories na ito? Gusto ko lang pong ilinaw muna na ito pong AOng ito ay hindi pa po implemented. Kasi doon po sa AO, magkatapos pong nagkaroon na ng categorization, kailangan pa pong gumawa ng manual of procedure. Okay. So, hindi pa po ito nagagawa. Pero So, final ano na lang po yung po, categories. Yes po, final na po ang categories. So, Ilan po ito? ang kagandahan, siya po ay wala yata. Hindi namin Siya nadinig, po Doc Penny. ay 9 categories. 9 categories. Okay. Pwede mo bang masabi kung ano-ano ito? 9 categories po siya. Ang kagandahan po nitong 9, vision, hearing, Opo. mobility, learning. Type ko po in case mawala ako. Siya po ay vision, hearing, learning, intellectual, mental, physical, cancer, rare. Tapos po, speech, language, and communication. So, yun po yung 9 categories. And bawat category po na yan, ay nakasaad po ba kung ano ang coverage na pwedeng i-provide ng DOH? Yung ano po, yung disability categorization ay ano lang po, definitions, kung ano pang apparent, non-apparent, at kung sino po ang magbibigay ng
ay kung sino po ang mag-a-assess, no, for disability. Hindi po nakalagay doon kung ano po ang mga matatanggap na benepisyo. Pero ang kagandahan po nitong categorization na to ay naka-align po siya sa ating PhilHealth benefit packages para po hindi na po mahirapan na malaman ng ating person with disability kung ano ang kanilang mga assistive technology and rehabilitation services na ma-avail. So ano po siya, naka-align po sila yung assessment, yung naka-align po yung assessment with the services po na matatanggap nila. So maganda, Doc Penny. Doc Penny, kailan kayo ipapalabas no, ng DOH yung copy ng EO na yan? Dapat na-publish na siya sa newspaper, Sir Ranil. Kaya lang hindi pa napapublish. Hindi pa siya napapublish. Okay. So Doc Penny, no? Anong suggest mo na gagawin ng sektor para sana mapabilis no ang publication ng EO na yan? Alam mo, Sir Ranil, Ma'am Celia, ang laki ng nagagawa ng sektor para mapabilis lahat. Dahil ang sektor po ay pinakikinggan. Katulad po nung kay Secretary Duque noon, napabilis po yung paggawa ng Children with Disability Package at sumulat po. Nakatanggap po yata siya ng 1,000 bang sulat, Sir Ranil. And then yun naman po, So dapat no, parang sinasabi to Penny na gawin ulit natin, no, mag-mobilize ulit tayo. Yun naman po kay President Edwin Mercado, no, para i-address ulit, no, i-address ulit to Penny sa current Secretary of Health ba? Yun yung sinasabi mo? Agree. Pero Doc Penny, itong sinasabi po ninyong services and assistive devices, saan po naman makukuha ito ng mga may kapansanan? Yun po ang malungkot, Ma'am Celia. Dahil sa ngayon po ang mga health facility. Naku, medyo malabo. Wala ko kami nadinig, Doc Penny. Contract. Nag-apply po sa PhilHealth sila game provider. Ma'am Celia, no, Chappy, no. Chappy ulit, no, Chappy ulit si Doc Penny. Okay, sige. No, may message rin sa Doc Penny, sige go. Try mo nga Doc Penny, last Doc Penny. Avail ng ating mga person with disability dahil kukunti po ang health facility na siya hindi nila. Ma'am Celia, nawala ulit si Doc Penny. Parang sinasabi ni Doc Penny, no, Ma'am Celia, no, kasi one time no, kasama ko yung mga taga PhilHealth no sa isang seminar, no, mga challenges kasi ngayon Ma'am Celia, no, para nandito na ulit si Doc Penny. Doc Penny, try mo nga ulit. Saan i-avail? Okay, sige. Sige Doc Penny, salita ka nga. Try natin kung wala na siya. Hello? Yun! Yan, Doc Penny. Sige. Okay na ba ngayon? Yes! Yes, Doc Penny. Ano yung mga challenges, no, para sa availment ng mga Z benefit package for persons with disabilities, Doc Penny?
Naku, So, nasabog ang naman. nakakalungkot, Sir Ranil at Ma'am Celia, ay kokonte. Konti po yung Okay. Okay, Ma'am Celia, yung sinasabi ni Doc Penny, no? Kasi bago maka-avail, no, ang mga persons with disabilities, dapat may mga contracted, no? Dapat may mga contracted health facilities, no? Sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, no? yung mga accredited. Yung mga accredited or contracted na mga health facilities, no? Kasi napakakunti, no? Napakakunti ng mga contracted, So, no, meron health tayo facilities. Sige, Doc Penny. pero hindi naman ma-avail kasi wala nga HHS. Naku, Health facilities. So ang PhilHealth ang next move ng PhilHealth ay mga rehab facilities, therapies, at meron kang center, no, to provide ka mag-apply sa PhilHealth as a service provider. Kasi talagang gusto ng PhilHealth na makarating sa ating mga persons with disabilities yung serbisyo. Kaya Yes. hindi na exclusive to health facilities. Ine-embrace na rin ng PhilHealth ang mga freestanding providers. Okay. Paano po yung assistive devices? Paano po nila yon re-reimburse ba yan? Or Yes. Oo. Pareho ng mechanism na kung saan lahat ng serbisyo, maging PT, OT, speech, o kung kailangan nila assistive devices, i-reimburse yun ng PhilHealth. Oo. yan. Kaya lang, Ma'am Celia, Ma'am Celia and Sir Ranil, ang appeal ng ating mga providers, sana naman taasan na ng PhilHealth ang cost ng package. Kasi alam niyo po, ginawa itong packages na to 2016, 2017 pa, 2025 na ngayon. So, nasa process ngayon ng review ang PhilHealth ng mga packages para mataasan naman Okay. ang So, per hindi sapat. session na babayaran ng PhilHealth. Yes. Oo, I hindi get it. sapat. Oo. Okay. Ayan, habang maganda pa tong reception kay Doc Penny, pwede ba? Alam mo, this is very important episode na I'm sure iuulitin po natin para maliwanagan mas lalo ng ating kasama. Pero can we ask for your message habang maliwanag pa ang inyong Yes. transmission? Ang isa pa pong gusto ko sanang malaman din po ng ating mga person with disability kasi po maraming beses na hindi po nakaka-avail ang bata with disability ng PhilHealth packages dahil po ang mga magulang ay hindi member, isa, or ang bata po ay hindi nakasulat as dependent ng mga magulang. Ngayon, may solusyon din po dyan. Actually, ang bata po may kapansanan o child with disability can be a PhilHealth member. So palagi po namin sinasabi, alam niyo po, daddy, nanay, tatay, i-enroll niyo na ang anak niyo as PhilHealth member para hindi, kasi kung dependent po siya, every time na gagamit yung bata o gagamit yung magulang, nababawasan yung kanilang parang credits for PhilHealth availment. Oo. Pero kung may sarili. May age ba yan? May age floor? Hindi po. Pag person with disability po, walang age limit. So soon as pinanganak mo, pwede mo nang ipalista as person with disability PWD. Yes para po. member siya agad. Yan. Yes, member siya Yan ang kaagad. dapat nilang malaman. Ma'am Celia, kailangan po alam din nila yung requirements again, para may proof sila that person with disability yung bata. Opo. Kasi karaniwan po dito sa Pilipinas, meron po tayong mga children with disability na yung magulang po nila ay wala rin dito. So ang nag-aalaga po ay yung lola o kaya po yung auntie or uncle.
So para naman po wala yung burden po ng financially sa ating mga caregivers, palagi po namin ina-advise, gawin nyo na siya mismo as a PhilHealth member. Okay, talagang Ako alam na- na alam ni Doc Penny, no? Kasi Teka, nasa Ronnie. ground si Doc Penny. Yung Kung mga ganun yung nga. mga issues and concerns ng ating sektor, Ma'am Celia. Oo nga, kung gano'n, Doc Penny, na wala nga yung parents, pwede ba guardian ang PPM? Guardian. Yung po, mga carers. kailangan po ano siya, yung pong parang may letter of authorization po, yung okay. guardian, no? Kasi ano po ito, ang tawag po niya, hindi po, ano nga bang tawag po dyan? Yung concern po ito ng DSWD. Absentee. Mga ganyan po. Yeah. So, importante din po yun. Oo. Okay, so ano po yung huli niyong panawagan, Doc Penny, habang malinaw pa kayo? Ang panawagan ko po ay tayo Sir Ranil, Ma'am Celia, tayo lamang ang nagpupush ng mga policy, tayo lang po ang bumubuo ng mga guidelines dahil po sa ating napagmamasdan na privileges po dapat o pangangailangan ng ating person with disability. Pero po para ito po ay maisakatuparan ng buong buo at talaga pong tutugon sa pangangailangan po ng ating person with disability, importante po na ang sektor ay tunay na aktibo para ito po ay mapag-availment. So yun po, nananawagan po tayo sa sektor na tuloy-tuloy po natin ang ating pag-push dito sa Okay, sige. Maraming salamat, Doc Penny. policy. No, JN, no, yung ating mga public service announcement diyan, JN, Director Ina. At kung medyo ay tulungan po natin mapabilis. Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation. Dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com incarnation@gmail.com INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you.
maraming salamat no sa ating mga technical team no at syempre no sa ating mga tagapakinig sa hapong ito na hindi talaga bumitiw kahit meron tayong mga technical problems. At syempre no si Dr. Penny Bondok no na pabalik-balik no para matuloy no yung ating episode sa hapong ito. At syempre, no, we'll take this opportunity na pasalamatan natin yung ang Physicians for Peace, no? Kasi sudden, no, talagang biglang dumating yung grasya. Kate, kung nakikinig ka sa akin ngayon, no, dalhin na daw ni Doc Penny, no, ang ating mga white cane dyan, no? So maraming salamat Doc Penny at sa buong pamunuan ng Physicians for Peace. No, siyempre sa ngalan ng inklinasyon no sa ating mga kasama, Teacher Aisel, Ma'am Celia, Dejeron, si Doc Gina, si Jennifer, si Mitz, no, si Janine, no, maraming salamat no sa ating no guest sa hapong ito, no. Tayo ay buong puso no na nagpapasalamat no na kahit meron tayong technical problems no nandito pa rin tayo sa hapong ito. Mga ka-inklinasyon, ang karapatan no sa kalusugan ay isa sa mga mahalagang karapatan ng lahat ng mga tao, kasama na dito ang mga persons and children with disabilities. At ang naatasan sa ating pamahalaan ay ang Department of Health. Siyempre, kasama na dito ang PhilHealth na tumutugon din sa pangailangan ng lahat ng mga tao, lalo na ang mga taong may kapansanan. Kahit merong concern tayong this afternoon no, sa ating koneksyon, nandito pa rin tayo, sinisikap pa rin natin na ituloy ang episode na ito. At pasalamat tayo na natuloy talaga ang episode sa hapong ito. Kasi naniniwala tayo na ito ay mahalaga. Na walang maiiwan, no, lalo na sa pangkalusugan ng mga taong may kapansanan. Dahil dito sa inklinasyon, tayo ay naniniwala na lahat ay may karapatan. Now, dito sa inklinasyon, ang ating sigaw ay inklusyon now na.